Hello guys, Eugene from South Korea. Si-share ko sa inyo yung naging experience ko noong unang dumating ako dito sa South Korea. Alam nyo po, nagkakilala kami ng asawa ko sa Pilipinas. Tumira kasi siya sa Pilipinas for 10 years. Pagkatapos noon, nag-date kami for 3 years. Tapos nagpakasal po kami. After namin ikasal, tumira kami sa Pilipinas for 1 year as married couple. After po noon, pumunta kami ng South Korea. So, syempre, ang tagal niyan tumira sa Pilipinas, 10 years, diba? So, expect na wala pong sariling bahay yung asawa ko. So, ang ginawa po namin, tumira po kami doon sa bahay ng biyanan ko. Alam niyo ba kung sino-sino ang kasama namin sa bahay? Nung tumira kami doon, kasama ko yung lola niya. Buhay pa yung lola niya. Grabe nga po yung lola niya. Parang 92 years old na po noon. 92 years old yung lola niya. Tapos, kasama po namin yung tita niya, yung tito niya, tapos yung nanay niya. Yung tatay po niya nasa probinsya kasi meron pong bahay yung tatay niya sa probinsya kasi doon nagtatrabaho yung tatay niya sa probinsya. Pero kami sa city po kami, tumira. So ilan yun? Lola, tita, tito, nanay. Tapos ako, yung asawa ko, 6 kami sa isang bahay. So ganun po yung buhay ko nung una akong dumating. Pero, sabi nila marami nagsasabi sa akin, na ang hirap daw ng buhay ko dahil kasama ko yung pamilya ng asawa ko sa bahay. Alam mo ba dito sa South Korea, kapag ikaw ay may asawang Koreano at kasama mo sa bahay yung mga pamilya or kahit yung biyanan mo sa bahay, iba na po yung iniisip ng mga Pilipina. Ang lagi nilang sinasabi sa akin. Pag tinanong nila, sino kasama mo sa bahay? Laging ganun ang sinasabi ng mga tao dito sa South Korea. Pag may nakilala kang mga Pilipina, yan po ang tatanungin nila sa iyo. Parang yan na po yung pinaka-trademark nila. Pag may nakilala silang Pilipina, unang tatanungin po niyan, citizen ka na ba dito sa Korea? Pagkatapos, nagda-drive ka ba dito sa Korea? Pagkatapos, tatanungin, sino kasama mo sa bahay? Yan po yung usually tinatanong ng mga kababayan nating South Korea. Based sa experience ko yan, napaka-importante sa kanila kung may driver's license ka. Tapos, napaka-importante sa kanila kung Korean citizen ka na. Tapos, kapag sinabi mo na, lagi ko sinasabi na, kasama ko sa bahay yung lola ko, yung lola na asawa ko, nanay niya, tito niya, tita niya, sabi, ay, kawawa ka naman. Yan ang lagi nila sinasagot sa akin. Kawawa daw po ako. Kasi kasama ko yung pamilya ng asawa ko sa bahay. Ewan ko bakit ganun sila mag-isip. Pero, sa akin naman, okay lang. Naging advantage po sa akin yun. Actually, mahirap siya kung mahirap dahil iba yung culture nila. Makikisama ka talaga. Ang dami nila, makikisama ka. Pero tingin ko, depende na rin yan dun sa Pilipina na makikisama. Kung mahihirapan ka, depende sa'yo. Kung depende sa pakikisama mo dun sa pamilya ng asawa mo, kung mahihirapan ka o hindi. Pero ako naman, although mahirap, pero hindi naman siya ganon. Ang ginagawa ko na lang siyang advantage. Naging advantage naman siya sa akin dahil kasama ko yung pamilya ng asawa ko. Minsan nga naiisip ko, pag naiisip ko yung mga nangyari sa akin before, naiisip ko na lang na nagpapasalamat ako kay Lord dahil ginawa niya yon. Dahil naisip ko, kung hindi ko kasama yung lola niya, nanay niya, tito niya, tita niya, hindi po mag-i-improve ng mabilis yung Korean ko. Tapos, kapag nag-aaral kasi ako nun, syempre, napapractice ko yung Korean ko dun sa pamilya ng asawa ko kasi obligado ako magsalita ng Korean. Dahil po dun, more than 1 year, natapos ko po yung aking pag-aaral. Natapos ko ang KIP, naipasa ko lahat ng exam ko. Tapos kada may exam ako, alam nyo po, di ba may interview po yon. Tinutulungan po ako ng pamilya ng asawa ko. Pag alam nila na may exam ako, pinapractice nila yung speaking ko. So yun po yung naging experience ko. Nung kasama ko yung buong pamilya ng asawa ko. Anyang.